Walang paglagyan ng aking kasiyahan nang mag-propose sa akin si Brian sa mismong kaarawan ko. 6 na buwan pa lang kaming magkasintahan, kaya nagulat ako nang yayain niya ako magpakasal. Naroon ang mga pamilya namin at ang mga matatalik naming kaibigan. Si Trixie ang best friend ko. Magkaklase kami noong college at halos hindi mapaghiwalay. Maganda si Trixie kaya naman marami ang nagkakagusto sa kanya. Sabay kaming gumraduate at ako naman ay nagtapos na cum laude sa kurso naming civil engineering. At nang dumating ang resulta sa board exam, ay kaagad kong nakita ang pangalan ko, Brenda Cruz. Nagtatalon ako sa sobrang saya at hindi ko na malaya na umiiyak na pala si Trixie. Dahil hindi siya nakapasa, nalungkot ako para sa kaibigan ko, kaya niyakap ko na lamang siya. Kaagad-agad akong natanggap sa trabaho sa isang malaking construction firm at ang kaibigan ko naman ay nakapagtrabaho sa opisina ng isang mall. Lagi ako tinutukso ni Trixie na humanap na daw ako ng boyfriend dahil no boyfriend ako since birth. Kaya pinakilala niya sa akin ang kanyang katrabaho na si Brian mabait. Tahimik at gwapo si Brian. Kaya hindi ako makapaniwala na ako ang nagustuhan niya at hindi si Trixie dahil sa sobrang ganda naman ng kaibigan ko. Kinilala namin ang isa't isa at hindi nagtagal ay naging boyfriend ko na siya. Pero 5 buwan pa lamang ang aming relasyon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang malaking construction firm sa Dubai at napakaganda ng kanilang job offer. Masaya ako sa balitang ito, pero nalulungkot ako na may iwan ko ang boyfriend ko. Nagulat na lamang ako nang malapit na akong umalis ay nag-propose siya mismo sa kaarawan ko. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nagkasundo kami ni Brian na mag-iipon kami para sa kasal at pag-uwi ko, sa susunod na taon ay magpapakasal na kami. Pinagbutihan ko ang aking trabaho sa Dubai at kaagad naman akong na-promote. Buwan-buwan akong nagpapadala sa pamilya ko kasabay ng pagpapadala ko ng pera kay Brian para sa kasal namin. Halos araw-araw kaming magkausap ng boyfriend ko para magplano sa kasal namin. Palagi ko din tinatawagan si Trixie at ikinukwento ko sa kanya ang detalye sa aming kasal. Masaya siya para sa akin. Ang sabi niya ay nakakainggit naman daw ako. May magandang trabaho at gwapong fiancé. Ganoon talaga si Trixie kahit napakaganda niya na maadalas pa rin siyang mainggit sa ibang tao. 4 na buwan na lamang ay uuwi na ko para personal kong maayos ang aming kasal. Nang maramdaman ko na panay ang padagdag ni Brian sa padala ko sa kanya. Ang rason niya ay mas malaking down payment daw ang kailangan ng mga organizers namin. 1 buwan bago ako umuwi ay tumawag sa akin si Brian at umiiyak. Ang sabi niya ay kailangan niya muna makapag-isip-isip at hindi pa siya handa magpakasal. Parang bumagsak ang buong mundo ko. Nakikipaghiwalay na siya sa akin pagkatapos ng mga sakripisyong ginawa ko dito sa Dubai. Nagmakaawa ako kay Brian na huwag niya akong iwan. Ang sabi ko sa kanya na okay lang na huwag muna ituloy ang kasal kung hindi pa siya handa, pero huwag niya akong hiwalayan. Pero ang sabi niya sa akin ay gusto niya muna ng oras para mag-isip. Wala na akong magawa. Kahit anong iyak at pagmamakaawa ko, ay iniwan pa rin ako ni Brian. Ang sabi niya sa akin ay ibibigay niya sa pamilya ko ang mga perang na ipadala ko sa kanya. Hindi na yung pera ang nasa isip ko noong mga sandaling iyon. Ang tanging nasa isip at puso ko lang ay ang sakit ng pakikipaghiwalay sa akin ni Brian. Tinatawagan ko si Trixie para may mapagsabihan ako pero hindi siya sumasagot. Kaya naisip ko baka busy siya sa trabaho. Kaya naman pala hindi ako sinasagot. Ng best friend ko ay ikakasal na pala siya. Pero hindi katulad ng dati na ako ang unang nakakaalam sa mga plano niya. Hindi niya ito naikwento, nakita ko lamang ang post niya sa Facebook na may engagement ring siyang suot. Kahit malungkot ako sa nangyari sa amin ni Brian, ay masaya naman ako sa best friend ko. Pero napalitan ito ng sama ng loob nang mag-post siya ng magkahawak na kamay. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang picture na yon. Hindi ako pwedeng magkamali kamay iyon ni Brian. Kaya tinawagan ko agad ang aking nanay at tinanong ko sa kanya kung ibinigay ba ni Brian ang perang naipon ko.
Malungkot na sinagot ni nanay na walang ibinigay si Brian at matagal na siyang hindi pumupunta dito. Inutusan ko kaagad ang aking kapatid na sundan at magmasid kay Trixie. Hindi ako nagkakamali. Nakita sila ng kapatid ko na magkasama ni Brian at sa pagtatanong din niya at dahil na rin sa mga naawang kaibigan at kamag-anak ni Trixie na parang naging pamilya ko na rin ay nakumpirma namin na ikakasal na sila ni Brian. Sadyang nilihim daw nila ito para hindi ko kaagad malaman. Nanatili akong tahimik kahit gustong-gusto ko na silang konprontahin. Nakakuha ng detalye sa kasal ang aking kapatid kaya mula doon ay nagplano ako ng aking gagawing pagkonpronta sa kanila. Umuwi ako ng Pinas na ang pamilya ko lang ang nakakaalam. Gusto kong ipahiya sila sa araw ng kanilang kasal. Sa araw ng kasal ay tahimik akong naghihintay sa sasakyan sa paglabas nila sa simbahan. At nang makita kong masayang-masaya sila kasama ng kanilang pamilya na parang hindi nila ako niloko, na parang hindi sila nanakit ng tao, ay nanginginig akong bumaba sa sasakyan. Tumahimik ang lahat nang makita nila akong nakatayo sa harapan nila. Pinilit kong magpakatatag kahit durog na durog ako sa mga sandaling iyon. Ang lahat ay hindi makatingin sa akin. Nakayuko sila at tahimik lamang na nakatayo dahil ang pamilya ni Trixie at pamilya ni Brian ay naging pamilya ko din. Kaya hindi ako makapaniwala na kaya din nila ako lokohin. Naging mabait ako sa kanila pero kinonsinti nila ang ginawa ni Trixie at Brian. Dahan-dahan akong lumapit sa bagong kasal kitang-kita ko. Sa mukha ni Trixie ang galit at si Brian naman ay mukhang hiyang-hiya. Hindi pa ako nakakalapit ay pasigaw nang nagsalita si Trixie. Iyan ang napala mo, tatanga-tanga ka kasi. Naniwala ka naman na gusto ka ni Brian? Sa gwapo niya sa tingin mo magugustuhan niya ang katulad mo? Mas maganda ako sa iyo, Brenda. Pinipigilan siya ni Brian pero siya pa talaga ang galit at patuloy na nagsasalita. Planado ang lahat ng ito. Sinabi ko kay Brian na sasagutin ko lamang siya kung mabibigyan niya ako ng engrandeng kasal, kaya inutusan ko siya na ligawan kanya para makakuha siya ng pera makapagpakasal kami. Pumayag siya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Ako ang mahal ni Brian at hindi ikaw. Pinipigilan ko ang pagtulo ng aking luha dahil ayokong ipakita sa kanila na mahina ako. Kahit nanginginig ang boses ko, ay pinilit kong ilabas ang aking sama ng loob. Tinitigan kong mabuti si Trixie at sinabi kong hindi ako nagulat na nagawa mo ito sa akin. Dahil kahit na noon pa man, ay alam kong naiinggit ka na sa akin. Oo, ikaw ang maganda, pero hanggang ngayon ay wala kang nararating sa buhay at ang tanging achievement mo ay ang manloko ng tao at matagumpay mo itong nagagawa. Nakakaawa ka, Trixie. Kailangan mo pang manloko para matupad ang pangarap. At tumingin ako ng diretso kay Brian at sinabi kong, sinayang mo ang tiwala ko sa iyo. Pinaniwala mo ako. Niloko mo ko. Ang pasigaw kong sabi sa kanya. Umiiyak na humihingi ng tawad sa akin si Brian at sinabi niyang, naging mabait ka sa akin, Brenda. Kaya sobrang nakokonsensya ako sa nagawa ko sa iyo. Pero mahal na mahal ko si Trixie at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Babayaran ko lahat. Ng pera pinadala mo sa akin, pangakong sabi ni Brian. Kinuha ko ang pera sa aking bag at sinampal ko sa makapal nilang mukha. At sabay sabi ko sa kanila na sa inyo na ang perang ninakaw nyo. Kunin nyo ang mga perang yan, regalo ko sa inyo. Sa pagkakataong yon ay nakita ko sa mukha nilang dalawa na hiyang-hiya sila. Umalis ako nang hindi tumutulo ang aking luha, pero nang yakapin ako ng aking nanay na naghihintay sa sasakyan ay bumuhos ang aking luha. Hindi ko mailarawan ang sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay napakapangit ko. Wala akong halaga at napakatanga ko. Unti-unti akong bumangon at bumalik na sa Dubai para lunurin na lamang ang aking sarili sa trabaho. Ilang taon pa ang lumipas ay wala na akong maramdaman na galit, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang kanilang ginawa sa akin. At kung iniisip nyo
na para itong teleserye na nagkahiwalay si Trixie at Brian, minalas sila at hindi sila naging masaya, ay hindi iyan ang nangyari. Masaya silang nagsasama, nagkaroon ng sobrang cute na baby, at may maganda naman silang buhay. Ako naman ang nakarma. Good karma. Nakapangasawa ako ng mabait at katulad kong engineer, at nang makaipon kami, ay umuwi kami sa Pinas at nagtayo ng sarili naming construction firm. At ngayon ay buntis ako sa aming kambal. Sobra-sobrang biyaya ang natatanggap ko araw-araw. At isa sa pinakamalaking biyayang natanggap ko ay nang mahiwalay sa fiancé at best friend ko. Ang dalawang taong naging toxic pala sa buhay ko. Kung gusto ninyo ng mga kwentong na mananatili sa inyong puso, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.